Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin ulit itong si Coach Jarrett na halos sumabog daw yung utak dahil sa mga impormasyon o sa mga itinuturo ni SAS na hindi masyadong ma-absorb na ng utak ni Coach Jarrett. Kasi parang dito lumalabas yung nagmamarunong lang si Coach Jarrett na hindi naman talaga niya naiintindihan kung ano yung pinapasok ng issue, na parang comment siya ng comment na hindi naman pala niya alam na tama ba o mali yung sinasabi niya kasi hindi naman pala niya talaga naiintindihan. So dito panoorin po natin kung paano ba sinabi ni Banat Bay na halos sumabog daw yung utak dito ni Coach Jarrett sa mga pinagsasabi ni Sas. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony creator. Ayan, magandang pag-uusapan po natin ngayong gabi at ito po ay ang ating pagsagot sa iba't ibang kamangmangan ng isang itago na lamang natin sa katagang jukebox vlogger. Bakit jukebox? Kung anong hulog, siya ang tugtog. Ayan, pero bago ang lahat, shout out. Akala ko nabawasan na yan. Kasi yung isa nag-aral na sa ibang bansa yung jukebox vlogger na yan eh. Sandali. Meron yung mga bata dyan ha. Okay, sandali linawin natin kasi baka hindi na nila alam yung jukebox vlog, yung jukebox di ba? Hindi ho yung jokebox ha. Iba ho yung jukebox sa jokebox. Okay? Ano ho yung jukebox? Yan ho yung nung unang panahon para ikaw ay may magpatugtog, hinuhulugan mo. Grabe naman si Banat Bay. Kung makasabi ng unang panahon, parang napakalayo na nun. Nasa 90s lang po yun, Banat Bay. Huwag mo naman masyado patandain yung mga nakakaalam dun sa jukebox na yan. Diba? Para yung ewan ko, meron pa bang karaoke ganun ngayon? Hindi na kasi hinuhulugan ngayon eh. Iba na ang karaoke ngayon eh. Ang karaoke ngayon, iba na hinuhulog. May kasama ng babaeng papasok. Yung mga KTV ngayon, ha? Kasi nung unang panahon, hindi ganun eh, di ba? Coins lang ang ihuhulog mo. Tapos pwede ka nang kumanta. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng jukebox. Okay? Malinaw yun, ha? Jukebox. So, yun. Pag hinulugan mo ng pera, doon dumadaldal, kumakanta. So, parang ganun. Mga kapatsunin pa lang sa iba't ibang dako ng mundo at ng Pilipinas. So, ayun na nga, mga friends, no? Alam niyo naman, bilang American colony traitor at bilang ang John Wick ng vlogging, maraming gusto pong targetin ako ng mga mercenaryo, di ba? Ang isa na dyan ay ang isang jukebox vlogger. so sasagutin natin itong mga kamangmangan na ganito, no? Diyos me, Lord. Ito lang kasi, no? Ang i-address natin dito is, ang isa ay si Coach Jarrett. Yan. Shout out kay Coach Jarrett. Diba? Alam mo naman, Coach Jarrett, di ba? Ikaw na. Lahat ng issue, ikaw ang mercenaryo ko. Coach Jarrett? Mula sa liquidation by certification ng mga congressman hanggang sa issue ng WPS, ikaw ang mercenaryo ko. Ano ba? Kakaiba ka rin, no? Ang gusto ko lang sabihin ay sana maging masagana ang iyong Pasko ngayong 2023 at ang iyong New Year 2024. Yan lang naman ang wish ko sa iyo, Coach. Tirador ba? Sas, may tanong lang ako sa'yo. Tirador ba? Tagasangga ng ng banat mo. Kasi ito si Sas, may sipag kasi raulo rin kasi ito si Sas eh. Kumakabanat ngayon sa gobyerno eh. Talagang
Hindi ko kasi, eto ha, ah, this is not to discredit Maharlika. Okay, linawin ko lang. Yung banat kasi ni Maharlika, malakas. Pero more on kinuwento sa kanya. Kinuwento sa kanya. Kaya hindi siya binabara masyado nung iba. Kasi pag binara siya nung iba o binanatan siya nung iba, mas lalong mapapansin. Diba? Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni Maharlika. Ibig sabihin, wag umimik yung gobyerno para hindi mapansin yung kasi yung mga below the belt na banat ni Maharlika. Etong si Sas, ang banat niya kasi based on facts. Ibig sabihin, 'di ba, yung kanyang mga pinipresentang banat tulad dun sa confidential fund, sa extraordinary fund, pinakita niya, eto yung mga based on facts. Mahirap pong tanggihan, mahirap pong hindi pansinin. Kasi may basihan ho. Kaya kinakarga rin ho siya ng ibang mga vloggers. Okay? So, sa madaling salita lang po, si Maharlika kasi, more on ano lang siya, yung sinasabi ni Bandbay, more on naikwento lang ng mga source niya sa loob ng Malacanang, sa loob ng mga agencies. Unlike kay Sas, kapag siya yung bumanat, may hawak siyang resibo, may hawak siyang ebidensya. So, mas madaling, kumbaga, mas mahirap basagin yung mga sinasabi ni Sas kesa kay Maharlika. Kasi si kay Sas, meron siyang proof na pinangahawakan kaya mas napapansin siya dahil meron nga naman i-deny yung ebidensyang hawak ni Sas. Unlike kung kwento lang, hindi mo kailangang mag-react doon kasi kwento lang. Kapag pinatulan mo yung kwento lang, lalaki lang yung chances na paniwalaan yun dahil nga nag-react ka. Unlike kung may hawak kang ebidensya, mag-react ka, kahit di ka mag-react, siguradong tatamaan ka kasi may hawak na ebidensya. Ngayon, kailangan nilang i-counter argument yung mga sinasabi ni Sas. Dati kasi, na gagamit nila yung tambaluslos na Pinoy. Ang problema, sa narinig ko, hindi na pwedeng bumara itong si tambaluslos na Pinoy kasi marami si Sas alam dito kay tambaluslos na Pinoy. Tandaan nyo, naging best friend niya yan. So alam ni Sas yung baho ni tambaluslos Pinoy. So hindi nila mautusan si tambaluslos Pinoy na makipag-counter argument kay Sas. Ang problema kasi, ang kasi dyan, kahit alam mo yun, si tambaluslos na Pinoy, kahit tarantado yun, kahit ganun yun ka-jukebox, kahit papaano, magaling sa argumento rin yun. Kaya lang ginagamit niya sa mali. Etong si Coach Jarrett, kaya ngayon hindi na magamit si tambaluslos na Pinoy kasi alam nga ni Sas yung lahat ng sikreto nun. So gumamit sila ng iba. At nagkataon, di umano, according to Sas, walang iba kung hindi itong si Coach Jarrett. Ang problema, ang level ng utak ni Coach Jarrett, i-compare mo sa utak ni Sas. Naku po. Kumuha sila ng vlogger na nagbabasa. Hindi naman talaga nag-a-analyze. Kumbaga yung si Coach Jarrett or more on more on basa lang. Hindi talaga pinapaliwanag kung ano nangyayari. So ibig sabihin yung level ng kaalaman ni Sas kay Coach Jarrett napakalayo. Si Sas talagang pinapaliwanag niya punto por punto. Kay Coach Jarrett binabasa niya lang per words. Tapos walang explanation. So, napakalayo talaga ng diferensya nun. Yun ang masama doon. Kumuha ka ng grade 1 para barahin yung profesor. Paano mangyayari yun?
Paano mo babarahin ng isang profesor na siguro may PhD pa? Tapos ang uutusan mo grade 1. Anong alam niya? Magbasa. Di ba? So, ganun ang siste. So, barado tuloy ngayon to si Coach Jarrett. Maging masagana ang iyong Pasko at ang iyong bagong taon. Bakit niya sinasabing masagana? Baka maraming naghulog o maraming hinulog doon sa kanyang jukebox. Di ba? Hindi ako sure kung yun ang tinutukoy ni Sas. Magandang matanong natin si Sas dito. Di ba? Ang tinutukoy mo ba, Sas, ay maraming nahulog doon kay jukebox? At sa sobrang dami ng hulog, sobrang binabara ka sa lahat ng bagay. Yun daw ang sinasabi ni Sas. Lahat daw ng kanya sinasabi, kina-counter argument nito. Ang problema, mukhang lalong nahulog sa bangin yung counter argument nila. Alam mo naman, no? Kung yan naman ang ating hugot sa buhay, the jukebox needs some coins in order to sing. Alam mo naman. So ito na. So, etong sasabihin ko, no? Alam mo, Coach, last year, you actually interviewed me about the South China Sea. Ang daming issues sa Sabah, sa Taiwan, sa South China Sea conflict. Last year sa vlog mo, ang nakakapagtaka kasi, meron ka ng oportunidad, no, na tanungin ako sa sarili mong vlog, magtanong ng maayos na issue, pero hindi mo ginawa. Pero ito pa, this was August 2022, last year. So may papapanood ako. Napaisip tuloy ako kaya ayoko nang i-vlog si Sas. Ayoko nang interviewin. Baka sabi niya, hindi ako nagre-research eh. Sa inyong clip, okay? Para makita ninyo, no? Ito. Clip nung interview niya sa akin last year. Ito. Mga 4 minutes lang itong excerpt na to. Ay, nakakaloka. Yung claim ng China sa South China Sea was actually, ang pinagugatan niya, yung claim ng nationalist government ng Taiwan. Kaya itong Taiwan has the same claim as China dun sa South China Sea. So itong mga sinasabi ng, what's this? ng mainstream media. Napakamot na lang eh. Nga. Alam mo, wala namang masama. Wala namang pong masama kung hindi mo alam. Kasi, tama naman eh. Ibang level nga naman ang utak ni Sas pagdating sa international community. 'Di ba? International relations. Ibang utak niya. Siyempre, siya ay aral. Kaya, alam mo yun, there's nothing wrong if you admit na wala kang alam. The problem is, wala ka nang alam, babarahin mo pa si Sas. Babanatan mo pa si Sas. Ikaw... Tsaka isang problema na nakita ko rito. Sana hindi na lang nakipag-collab si Sas dito kay Coach Jarrett. Na alam naman sigurado ni Sas na mababa lang yung pangunawa ni Coach Jarrett sa international community, yung mga international issue na yan. Dahil si Coach Jarrett, nagbabase lang naman yan sa mga binabasa lang niya. Hindi naman siya yung talagang aral na kagaya ni Sas na sabi nga ni Banat Bay, profesor. So, napakalayo talaga ng kanilang pangunawa pag sa ganyang sa ganyang usapin. Sana sa susunod lang bago ka makipag-collab sa mga vlogger na ganyan i-inform mo muna kung ano yung pag-uusapan ninyo para tapos sabihan mo na mag-research para hindi nagmumukhang na nagmumukhang grade 1 kasi parang naglalag kagad yung utak nung binigyan niya ng ng mga information, parang naglag yung utak. Yung alam mo parang umalis yung kaluluwa at hindi na maintindihan yung sinasabi.
Parang alam mo yung first year college ka na, kapapasok mo pa lang sa classroom binanatan ka agad ng trigonometry ng teacher mo, ng professor mo, tapos yung kaluluwa mo parang gusto nang umuwi dahil hindi mo maintindihan. So parang ganito yung sinasabi ni Banat Bay. Na mismo nag-admit wala kang alam. Tapos babanat ka pa ngayon pagdating sa international relationship. I mean, to be frank, marami ho kaming hindi pareho, hindi naman marami. Meron kami mga hindi parehong prinsipyo ni Sas. Okay? Pero sa ibang bagay, not sa foreign relationship. Bakit? Foreign relationship. Foreign relation, di ba? Bakit to? Kasi nga, pagdating sa foreign relation, sobrang ginagalang ko siya. Pagdating sa kasi alam niya talaga yung pinagsasabi niya. Okay? Inaral niya yon. Hindi ko siya babarahin doon at hindi ko siya babanatan kung doon. Sa ibang bagay, maaari. Yes, maaari yon, pero not on that issue. Easy media. Magpro-Taiwan. O sige, di magpro-Taiwan ka. Tapos ang sasabi niya magpro-Taiwan because of the West Philippine Sea. Yung kiniklaim ng China, ang pinag-ugatan niya, yung claim ng nationalist government, they have the same claim. You cannot be against China. Oo. It's the same thing. Ang pinag-ugatan niya ng national nationalist government ng Taiwan. I didn't know. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9. Kailangan mag-English para mo ka matalino, no? Hindi ko alam yan. I don't know that. From the get-go. Ay, Coach Pretender. Coach Pretender. Amin na. Bakit kaya tinawag niya sarili niyang coach? Kung hindi naman niya alam kung ano yung mga sinasabi, or paano niya i-deliver ngayon sa mga followers niya yung sinasabi ni Sas kung hindi niya naiintindihan. Di ba? Sana dapat wag niyo na ilagay yung pangalang Coach Jarrett na lang para medyo hindi masyadong masakit pag napagsabihan ka na parang grade 1 ka mag-isip. Amin na lang din minsan. Pag hindi mo alam. Huwag ka na mag-pretend na may alam ka pa. English ka pa eh. Ng Communist Party. Ulitin natin yung sinabi ni Coach Jarrett last year. Okay. Okay. I didn't know that. Di ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9-9. Ng Communist Party, no! Ang naggawa niyan, the nationalist, kasi di ba, remember, umupo lang ang Communist Party dyan after 1930s, before World War I, or after World War I. I forgot the exact timeline. So before, ang nandyan, yan si Chiang Kai-shek. Yung nationalist government. Sila yung gumawa niya mga dash line na yan. 11 nga yan dati. Ay, 11? Ano yung kasama? Oo. 10 actually, 10. 10 dash line, 11. Ay, hindi, 11 pala. Yung umupo si Mao Zedong, yung dalawang line dyan, nasa Gulf of Tonkin, na nasa pagitan ng Vietnam at ng China. Ginawa ni Mao Zedong, i-negotiate nyo na yung border yung maritime border ng Vietnam at China para maayos na natin yan. They were able to negotiate, kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung Taiwan mo, yung nationalist government, galit. Bakit yan nilanego? Bakit yan? So dahan-dahan ka lang, Sas. Ligaw na yung kausap mo. Hindi niya na maintindihan. Parang nahihilo na yung kausap ni Sas na ano ba sinasabi nito? Asan na ba ako? Sino ba ako? Parang ganun. Parang alam mo yung kaluluwa umalis na kasi hindi niya na maintindihan yung sinasabi ni Sas kasi kulang siya sa research eh. Alam mo kaya mahirap yung magiging nagpipretend ka na may alam ka. Kasi ito walang biro ito. Alam nyo,
I had a, masasabi kong bad experience pagdating sa ganyan. Yung papasok ka sa usapan nang hindi mo alam yung pinag-uusapan. Nangyari na ho sa akin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan. Pero nangyari na ho sa akin yan. Yung merong pinag-uusapan yung tapos hindi ko alam. Instead, ang akin, ang ginawa ko na lang, sinabi ko na, pasensya na, medyo hindi ko ho alam yan pag-usapan na yan. Siguro babalikan ko na lang ho kayo sa susunod, tsaka na lang ho ako. Mahirap ho eh. Ang problema dito, pagka hindi mo na nga alam, pero nagpipretend ka pa na alam mo, maliligaw ka lalo sa kwentuhan. Di ba?